Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Merong isang pastor na walang sawa at walang tigil sa pagpapalo up ng isang pamilya na binubuo po ng tatay, ng nanay at saka 3 nilang mga anak. Dati kasi, napakasipag talaga ng pamilyang ito sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Every Sunday praise and worship service, present po yung buong pamilya. Hindi po talaga sila uma-absent. At lagi po silang available sa pagsuporta sa mga activities ng church. At lagi po silang handang tumulong kapag may pangangailangan po ang church. Masasabi po natin talagang mainit na mainit sa Diyos ang pamilyang ito. Mararamdaman mo talaga yung pag-ibig nila sa Panginoon, yung pag-ibig nila sa kanila pong mga churchmates, yung pagtulong po nila sa church needs, at maging sa pag-awit ng praise and worship songs, mararamdaman mo talaga na buhay sa kanila ang Panginoon. Talagang mahal nila ang Lord. Mainit talaga sila. Kaya lamang po noon yun. Hindi na po ngayon. Nagbago na po sila. Matagal na po silang hindi umaten. Malamig na po sila sa Panginoon. Kaya concern na concern po yung pastor sa kanila. Pina-follow up sila, ini-encourage, hinihikayat po na muling bumalik sa gawain ng Panginoon. Pero ang malungkot na katotohanan, ang lagi pong naririnig ng pastor sa kanila ay yung mga katagang, "Pastor, pasensya ka na po talaga. Kasi kahit Sunday po ngayon, talagang busy na po kami. Kaya hindi po kami makakadalo sa church activities." Pagkatapos dadagdagan pa po nila ng ganito, "Huwag kang mag-alala, pastor. Hindi naman po kami nakakalimot sa Diyos. Ang Panginoon po ang laging laman ng aming mga puso." Pag nakita po nilang malungkot na yung pastor, bago umalis si pastor, sasabihin naman nila, "O sige na nga po, pastor, para masaya ka na, a-attend po kami sa Sunday. Magkita-kita po tayo." Si pastor naman, halos hindi makangiti. Dahil alam niya, pampalubag loob lang yun sa kanya. Pinapaasa lang siya, at ang malungkot, pati si Lord, pinapaasa din. Kasi ranas na ranas niya eh. Tuwing siya ay magpa-follow up, yun at yun actually ang sinasabi sa kanya, a-attend sa susunod na linggo. Pero pagdating ng linggo, wala po sila, absent. Kaya alam niya, talagang malamig na sila. At nakakaramdam na rin po siya ng kapaguran. Parang gusto niya rin bumigay at hindi na po i-follow up ang pamilyang ito. Humihingi siya ng tawad sa Panginoon sa kanya pong nararamdaman. At isang araw, ipinag-pray niya po ang pamilyang ito na, "Lord, please, i-revive mo po sila at i-revive mo rin po ako dahil nakakaramdam na rin po ako ng pagkapagod. Lord, wag mo pong ipahihintulot na sila po'y tuluyang lalayo sa iyo. And please, do not allow na hindi na po sila dadalo sa mga gawain mo. Please, Lord, revive us." Yun po ang kanyang panalangin. At habang nananalangin po siya actually, meron po siyang malakas na katok na narinig sa pintuan. Tinatawag ang kanyang pangalan. Binuksan niya po ang pintuan at tumambad sa kanya yung tatay ng pamilya. Umiiyak at nagmamakaawa sa kanya, humihingi ng tulong sa kanya. At ang sabi, "Sumama ka po sa akin, pastor. Kailangan pong maipag-pray natin ang aking anak sapagkat natuklaw po siya ng ahas. Pastor, pasensya ka na sa abala. Pastor, patawarin mo po kami kung kami man po, pastor, ay nakagawa ng mga pagkakamali." Agad na sumama si pastor. Habang daan, walang tigil sa paghingi ng pasensya, paghingi ng tawad sa kanya, yung tatay, at wala ring tigil sa paghingi ng tawad sa Diyos. Dahil alam niya ngayon kung ano ang naging pagkukulang nila. Pagdating po sa tahanan, nakita niya yung natuklaw ng ahas, nakahiga, nakabantay yung nanay, nakabantay yung 2 kapatid. Parehong umiiyak, lahat umiiyak, humihingi ng tawad sa Panginoon. Nung makita siya, humingi rin agad ng tawad sa kanya. At ang sabi, "Pastor, ito po'y tunay ng pangako sa iyo. Sa susunod pong linggo, dadalo na po kami sa gawain ng Panginoon. Pastor, ipag-pray mo lamang ang aming mahal sa buhay." Nang marinig yun ng pastor, naiiyak na rin siya. At dumulog siya sa Panginoon at sinabi sa Panginoon, "Lord, narinig mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Narinig mo po, Panginoon, na silang lahat ay nagsisisi at kinikilala ang kanila pong pagkukulang at pagkakasala. Kaya Lord, please, hipuin mo po itong natuklaw ng ahas. Pagalingin mo po siya." Mag-i-amen na po sana siya nang maalala niya po yung dati niyang nararanasan na siya ay sasabihan na a-attend sa susunod na linggo, pero pagdating ng linggo, hindi naman sila dumadating. Kaya instead of saying amen, ang sabi niya sa Panginoon, "Lord, please, kung po pwede lang po sana, i-revive mo po ang buong pamilyang ito.
At ngayon, Lord, nakita mo na sila po ay dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, lahat ay umiiyak. Pero Lord, alam mo naman kung anong nararanasan ko before. Lagi nila akong sasabihan na a-attend, pero hindi naman. So Lord, para matyak po natin, please, I beg of you, pwede po ba magpadala ka pa ng 4 na ahas, ipatuklaw mo itong tatay at yung nanay at saka itong 2 kapatid para talagang sila po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at dumalo na po sa iyong gawain. Kapatid, kaibigan, kailangan pa bang makaranas ka muna ng mabigat na problema, malaking pagsubok, bago ka magbalik loob sa Panginoon? Bago ka muling magpagamit sa Kanya? Bago mo muling ipakitang mahal mo siya? Please don't. Mahal na mahal ka ng Lord. At alam mo, lahat tayo ay nangangailangan talaga ng genuine revival. Meaning you and me. Especially now, na tayo ay nasa gitna ng pandemya. Ito yung time talaga na dapat mag-isip tayong mabuti. Are we living for the Lord? Or are we just living for ourselves? Are you revived or not? Si Lord ba ang number 1 sa iyo? O hindi? Si Lord ba ang lagi mong iniisip? O hindi? More than anything else, dapat si Lord ang unahin natin ngayon. Wala tayong kasiguruhan bukas. And I would like to pray and declare this. Wala talagang magkakaroon ng COVID infection sa atin. Not even one of us. Na lahat tayo talagang balot, covered tayo ng blood ni Jesus. Lahat tayo safe and secured in His loving arms. Pero kapatid, panahon na talaga para mag-isip-isip tayong mabuti. We need revival. Genuine revival. At itong pag-aaralan natin sa araw na ito, babasahin ko po sa inyo yung nasusulat sa Book of Acts chapter 10 verses 1 and 2. Please listen carefully. Ganito ang sinasabi. In Caesarea, there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain of the Roman regiment. Verse 2, he was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. Si Lord po magpapala sa pagkakabasa po natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Si Cornelius po ay isang Roman centurion. Captain po siya ng Italian regiment. At ikinoconsider po siya na isa sa kauna-unahang Gentile o pagano na tumanggap po sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon po ng kanyang buhay. At kasama rin po dito yung kanyang buong sambahayan. So makikita natin na siya po ay talagang revived. At meron tayong pag-aaralan na naging characteristic trait po niya at ng kanyang buong sambahayan. Ito po yung keys to revival. Susi sa atin pong revival. Okay? Ang number 1, Cornelius was a devout worshiper. Devout meaning totally committed po siya na worshiper ng Panginoon. Totally committed po siya na mananampalataya ng ating Panginoon. Although he was a Gentile, although he was a Roman, not a Jew, wala sa kanya ang pangako, but because of his love and pagiging devoted niya sa Panginoon, na-revive po siya ng Lord. So walang sinisino ang ating Panginoon. Kung gusto mo talagang lumapit sa Kanya ng buong puso, then i-revive ka niya. Now, according to Romans chapter 12 verses 1 and 2, ito po yung sulat ni Paul sa mga Kristiyano sa Rome, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Dito, namamanhik po itong si Pablo na talagang ialay natin ang ating mga bodies na ito bilang handog na buhay sa Diyos dahil po sa kanyang mga ginawa sa atin. Always remember this, that you are now the temple of the Holy Spirit of the living God. You are no longer your own. God has bought you with a price, and that price was the blood of His one and only Son, Jesus Christ. Kaya dagdag pa po niya rito, let them be a living and holy sacrifice. So sa araw-araw, kapatid kaibigan, ito'y magsilbi nawang living at saka holy sacrifice natin. The kind He will find acceptable. Ibig sabihin, lahat lamang talaga ng ginagawa natin, iniisip natin, sinasabi natin ay acceptable sa Lord. Ayon po ito sa kanyang kalooban. This is truly the way to worship Him.
So whatever you do, whether in words or deeds, do it all for the glory of God. Okay? Sa verse 2 ang sabi, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect will ng Lord. Kapatid, huwag tayong gaya-gaya. Hindi porket nauuso maganda, hindi porket uso tinutularan po natin. Please, we are God's holy temple. Ipakita po natin sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, ng ating pagkilos, na tayo po talaga ay anak ng Diyos. Maging devout po tayo na worshiper ng Lord. Ano man po yung ginagawa natin, it is a form of worship. Now, ang pangalawa, kapatid kaibigan, sa Matthew chapter 22 verse 37, si Jesus naman po yung nag-reply dito, tang sabi niya, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. So dito, ang requirement sa atin talaga ni Jesus na ibigin natin ang Diyos ng buong buo. 100%. Hindi po pwedeng 50%. No good yun. 90% is not even good. Even 99.9%. Ang requirement niya, 100% with all your heart, all your soul, and all your mind. So dapat siya lagi yung laman ng ating isipan. Sino ang lagi nating iniisip? Sino ang pinag-uukulan natin ng ating panahon? Sino ang talagang minamahal natin? Natural, kapag ka talagang minamahal mo, pinag-uukulan mo na ang panahon. Di ba? Now, ang second nga po, God-fearing. Cornelius and his whole household were God-fearing Christians. God-fearing. Ibig sabihin, meron talaga silang banal na pagkakatakot sa Lord. Yung reverential fear. Hindi yung takot dahil parurusahan ka. Yung takot talaga na may kasamang pag-ibig. Ayaw mong masaktan ang kanyang damdamin. Ayaw mong mabigo siya sa iyo. May takot ka sa paggawa ng masama dahil alam mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo ang tumubos sa iyo. Doon sa Proverbs chapter 19 verse 23, nasusulat po, fear of the Lord leads to life. So kung wala kang fear kay Lord, where will that lead you? Death. Di ba? Fear of the Lord, ang sabi nga po sa Proverbs then, is the beginning of wisdom. Fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. So kung ayaw natin talagang makaisa si Satan sa atin, you must learn to fear the Lord. You must learn how to submit yourself to God, then you can resist the devil, and the devil will flee from you. Nagsisimula ang lahat yan sa fear of the Lord. And then doon sa aklat po ng Psalm, chapter 34, verse 9, nasusulat naman, fear the Lord, you His godly people. For those who fear Him, listen to this, will have all they need. So lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Lord sa iyo as long as you fear Him. As long as you put Him first in your life. Di ba? Fear the Lord. Pangatlo, Cornelius was a giver. Ang tanong, are you a giver? God is a giver. And you can never outgive Him. What can you give to the Lord? Of course, your time. Of course, your talent. And of course, your treasure. Si Cornelius po, giver siya doon sa mga nangangailangan. Doon sa Proverbs chapter 11 verse 24, nasusulat po, give freely and become more wealthy. Narinig niyo yun? Give freely and become more wealthy. So, pati actually, yung finances mo, i-revive ng Panginoon. Ganun siya ka-holistic eh. Pero it will all boil down to giving. Be stingy and lose everything. Kaya nga doon sa Luke chapter 6 verse 38, di ba maliwanag na sinasabi? Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give unto your bosom. So as you give, you will receive. At pinagpapala ng Panginoon yung open ang mga kamay sa pag-aabot ng tulong. At pinagyayaman ng Panginoon. Pero yung mga tikumampalad, yung mga maramot, hindi pinagpapala ng Lord dyan. Lalo sila naghihirap.
And always remember this, pag binlas ka ng Lord, walang halong kamalisahan yan. He adds no sorrow to it. Pero yung mga blessings kuno na tinatanggap po natin, na hindi talaga ayon sa kalooban ng Panginoon, may kabalisahan yan. Hindi ka patutulugin yan. And then, nung po sa aklat ng Proverbs, chapter 19, verse 17, nasusulat din po doon, na kailangan po natin talagang matuto na magbigay. At hindi lamang magbigay ng financial o magbigay ng payo, kung hindi maging very forgiving din tayo. Maging mapagpatawad po tayo. Pag hindi ka mapagpatawad, sa totoo lamang, masasabi kong hindi ka talaga totally revived. Magiging totally revived ka lang and free kapag meron kang forgiveness sa puso mo. Handa mo talagang patawarin sino man yung nagkasala sa'yo. Gaano man kabigat yung ginawa nilang pagkakasala sa'yo. Mapapatawad mo sila. Tandaan natin yung sinabi ni Jesus, forgive para ikaw ay mapatawad. And do not expect na ikaw magiging forgiven kung hindi mo kayang patawarin ang mga nagkasala sa iyo. Number 4, nasusi po, prayerful. Very prayerful po itong si Cornelius. Ayon nga po doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, never stop praying. Pray without ceasing. Ang ibig sabihin talaga, maging lifestyle po natin ng prayer, yung atin pong communication with the Lord. Ito yung direct link natin sa Kanya. If you want to be successful in life, if you want to be revived, sa totoo lamang, kailangan talaga naka-plug in lagi tayo dun sa source ng ating buhay. Si God. Di ba? Now, one reason why we should pray is this. Because God can do more in a second than what we can do for our lifetime. And naalala ko tuloy yung sinabi ni Tommy Tenney, yung sumulat po ng God Chaser, tsaka God Catcher. Ang sabi niya po ron, one moment with the King can change everything. Now, kapatid, kaibigan, may natutunan po ba tayo? I really hope and I pray may natutunan tayo. At sa araw pong ito, tayo po'y tumulad kay Cornelius. He was a devout man, a worshiper of the Lord. Siya po ay masasabi talaga nating God-fearing. Siya po ay giver at siya po ay prayerful. At mararanasan natin talaga yung buhay na buhay ang Diyos sa atin po mga puso. Mararanasan talaga natin yung strength coming from Him to fight the enemy, to win the battle, to overcome the obstacles, and to be victorious. An overcomer. Ang kailangan lang talaga, maging God-fearing tayo, maging prayerful tayo, maging giver tayo, at maging devout or totally committed tayo sa Lord. Amen po ba? Now let's pray. Dearest God and Heavenly Father, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba po kami, at humihingi nga po kami ng tawad, Panginoon, sa amin po mga pagkukulang sa iyo. Dalangin nga po namin, O Diyos, revive us, my Lord. Help us, Holy Spirit. Continue to quicken our spirits. Hayaan mo, Lord, na ma-realize namin yung need namin sa iyo. Kailangan ka namin sa amin po mga buhay. More than any time else. Ngayon, kailangan ka po namin. We need to survive and thrive, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa na nakinig, nanood po ng pangangaral ng iyong salita. Dalangin ko, Diyos, na mag-init po sila. Bumalik yung init ng bawat isa na nanlalamig, Panginoon. Maglingkod po sila ng totohanan sa iyo. Despite, O God, na kami po ay nasa quarantine, makakapaglingkod kami kung gusto namin, O Diyos. Lord, salamat po ng maraming-marami. Dinadalangin ko po yung mga kapatid ko na maaring may sakit, may karamdaman, may mga problema sa buhay. Ikaw po nakakaalam ng kanila pong kalagayan. Dalangin ko po, punuin mo ang kanila pong mga pangangailangan. Kagalingan man po ito, sa finances man po ito, yung pagkukulang nila, Panginoon, sa kanila pong spiritual lives. Hayaan mo maging spiritually fit lahat kami, Panginoon, especially during this time. Lord, salamat sa shed blood ni Jesus na hindi lamang po naglinis sa aming mga kasalanan, hindi lamang po dumalisay sa amin pong kasalanan, kung hindi naging dahilan din para kami po ay maging covered mula po dito sa COVID, maging protected po kami. Salamat po. Patuloy ko pong i-declare na wala isa man sa iyong mga anak ang magkakaroon po ng infection na ito. In the name of Jesus. Wala isa man sa amin na magkukulang sa finances,
sa amin pong mga pagkain, dahil sinabi mo naman, Panginoon, ikaw po yung aming provider, that you will supply all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Again, we bless you and thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Now, kapatid kaibigan, just in case ngayon ka lamang nakapakinig ng pangangaral na ito at hinipo ka ng banal na spirito, then I would like to congratulate you. But gusto ko itong malubos. Bakit hindi mo tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Nais niya, tulad ni Cornelius, bagamat hindi isang tunay na Hudyo, isang Romano, isang Gentile, kagaya nating mga Pilipino, ay makaranas din ng pag-ibig ng Diyos, ng pagliligtas ng Panginoon. At mangyayari lamang yon kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nais kitang tulungan sa pamamagitan ng isang maikling panalangin, gagabayan lamang kita, pero nasa sa iyo yung kaganapan nito. Kung ito ay sincerely, ipapanalangin mo sa Diyos, bagamat susunod ka lamang sa akin, I do believe with all my heart na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Okay? Hindi lahat ng tao anak ng Diyos, lahat nilikha, pero yung mga tumanggap lamang kay Jesus at yung nananampalataya lamang sa Kanya, ang binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. John 1:12. Okay? So kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pwede kang yumuko sa sandaling ito at sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawarin mo po ako, ako'y isang makasalanan, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, sa karapatang tawaging anak ng Diyos. Maraming salamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen. Congratulations talaga sa iyo. And please, read your Bible. Meditate on it. Study it day and night. Manalangin ka sa Diyos without ceasing. Wherever you go, whatever time it is, mag-pray ka lang sa Lord. Magpasalamat ka sa Kanya sapagkat ngayon ikaw ay kabilang na sa Kanyang pamilya. And of course, share mo yung faith mo sa iyong mga mahal sa buhay. Find a local church kung saan ikaw ay lalago. And just in case, nasa Batangas ka, wala ka pang church na dinadaluhan, ini-invite kita sa Firm Worship Center dito sa DC lang, ilalim ng Senaida Bolodrome. Alas 9 ang gawain natin dyan. Mag-i-start na tayo ulit this coming first Sunday of August. So lahat kayo ay iniimbitahan, pero 50% lang daw according sa barangay captain ang pupwede. So kung kinakailangan magkaroon tayo ng additional service, definitely meron tayong isa sa hapon. Pero kung kailangan pa magdagdag, ay wait lang po kayo for further announcement. Okay? Welcome po kayo doon na dumalo, mag-worship po with us in spirit and in truth. At syempre, sabay-sabay po tayong lumago sa Panginoon, and at the same time, magpagamit po tayo sa Panginoon. You will never be sorry. And in case ikaw naman ay nasa Cavite, nasa General Trias, o sa neighboring town, kung wala ka pang dinadawluhan, at gusto mong dumalo sa Firm Worship Center, siya po ay nasa loob ng Governor Hills. I'm sure then, tatanggapin ka nila with open arms, willingly, at matutuwa sila kung ikaw ay magpapagamit din sa Panginoon sa lugar na yon. Okay? So may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. May the Lord bless you with every spiritual blessing in the heavenly places. Keep safe, everybody. Stay strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Glory to God. Hallelujah.